Hi guys, first of all, gusto ko pong pasalamatan yung mga tao na concern, yung mga tumutulong sa akin, nagbibigay ng moral support para dun nga sa kaso ng anak ko. Gusto ko magpasalamat kay Ma'am Ana Sumayad from Changwon Migrant Center and to Ate Annette Bunas from Goje. Thank you so much po mga ate. Sobrang laking help po nung inyong tulong sa akin, yung support, moral support. Thank you so much. Thank you po sa effort. Yun lang po. So, sa mga nagtatanong kung ano na ba daw nangyari dun sa kaso ng anak ko, well, actually, hindi ko pa po alam kung ano nang nangyari. Basta ang una ko pong ginawa ay nag-file ako ng complaint sa school na sabi naman sa school magkakaroon daw po ng school violence committee hearing sa school. And then after nun, tsaka pa malalaman kung ano ba talaga yung dapat gawin. And unfortunately, tinanong ko sa school kung gaano katagal bago magkaroon yung hearing na yun sa school. Ang sabi nila is, aabot daw po ng 3 to 4 weeks. Sobrang tagal nun, guys. Alam mo yun, kung alam niyo lang kung gaano yung frustration na nararamdaman ko. Yung, ang dami kong gustong gawin, ang dami kong gustong mangyari, pero hindi ko alam talaga kung ano yung gagawin ko. Oo nga, alam ko, meron nagga-guide, yan katulad po ni Ate Annette, ni Ma'am Ana, ganyan. Pero alam niyo, pag kayong nasa situation, hindi niyo po talaga, parang ang hirap pong mag-decide. Actually, nagpre-prepare po ako, marami po akong preparation na ginagawa, nagsusulat ng mga documents, ganito, ganyan, plan kong isend sa media, plan kong isend sa ganito, ganyan, ganyan. Pero alam niyo po ba, andun lang siya sa email ko, nakasave. Iniisip ko pong mabuti kasi kung tama ba na gawin ko yun, kung hindi ba maapektuhan yung pag-aaral ng anak ko, hindi ba makakasama sa anak ko. Kung isipin niyo po, yes, tama po, kailangan po talagang mapurasahan yung mga bata na nangbugbog sa anak ko, na yun nga nag-cause ng injury sa anak ko, not only physically, also emotionally, psychologically na ano yung anak ko kasi. Pero iniisip ko din maapektuhan yung pag-aaral ng anak ko. Sobrang ang dami pong hanggang sa katulad si Ma'am Annette po, tinulungan niya ako mag-consult sa lawyer, and yun nga po, nakausap ko naman yung lawyer. Alam niyo guys, kahit gusto ko, ang hirap po, alam niyo kung bakit. Ang laki po kasi ng lawyer's fee. So, ang gagawin po kasi daw kaso dun is lawsuit to the school, and then criminal case for the injuries, yung physical injury, emotional, violence, yung ganon. Tapos yung patatlo is, civil case para sa compensation sa medical fee ng anak ko. And yun na nga, compensation para dun sa damage dun sa anak ko, sa amin, ganyan. Pero medyo po malaki kasi yung hinihingi nila, which is every case po yung mangyayari. So, 3 cases yun is 5.5 million won, guys. Times 3, 16.5, 16 million won. Imagine niyo po yun. Alam niyo naman po na mag-isa lang ako na nagtataguyod sa anak ko. I'm a single parent na raising 2 children. Masyado pong malaki para sa akin yung 16 million. Sorry, di ko talaga mapigilan maging emotional talaga pagdating sa ganun. Yung feeling mo na helpless ka. Ang dami mong gustong mangyari. Alam niyo ba, kung ganun pala yung mangyari sa anak nyo, hindi sapat na magaling ka lang mag-Korean. Hindi sapat na marami ka lang kakilala. Ang kailangan mo pera. Yun. And kailangan mo ng mga tao na susuporta sa'yo. Oh, yun, ganon. And katulad nga po niyan, ang hirap po talaga pala yung nararanasan ng mga tao na ng family, not only the victim, ng family, ng victim, ng school bullying. Alam niyo po yung stress talaga, sobra po yung stress. Sobra-sobra po.
sa anak ko, yung stress na inabot ng anak ko, yung trauma na inabot ng anak ko. Alam niyo po ba yung anak ko, kasi nga ganyan na yung nangyayari. So, gusto ko yung anak ko is maging ano siya, maging matapang siya. So, pinagsasabihan ko siya, gina-guide ko siya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Kasi yung anak ko gusto na niyang mag-give up. Sinasabi niya na, "Mami, tama na, wag na tayong tumuloy. Natatakot ako. Then gusto ko pa rin mag-aral. Gusto kong bumalik sa school." Hingi na lang tayo ng ano, yung compensation para dun sa medical ano niya, yung medical expenses niya. Pero sa akin kasi hindi naman mahalaga sa akin yung sa medical expenses na yun. Kaya ko pa naman siyang ma-afford. I can afford pa naman para dun sa hospital ng anak ko sa pagpapaayos ng ngipin niya. Naawa lang ako lang yun. Sobrang niingatan ko yung anak ko. Then, yung I'm doing my best para sa anak ko. Katrabaho ko kahit na nga lang anong mga basta mapagkakakitaan. Part-time, pinapasok ko kahit na full-time worker ako. As, still gusto ko pa rin na ang extra income. Kung may mga pag-aaralan talaga, pinag-aaralan ko. Lahat na lang yatang licenses kinuha ko kasi gusto ko yung gusto ko ibigay yung best para sa mga anak ko. Kaya kahit pagod ako, alam niyo yun, sobrang pagod sa work. Kahit may sakit, pasok pa rin sa work, trabaho kasi gusto kong ma-provide lahat ng pangangailangan ng mga anak ko. Kaya sobrang sakit para sa akin nung malaman na ganun yung ginawa sa ano ko. Yung kahit nga alam mo kayo kung padapuan. Tapos uuwi yung anak ko na ganun na bangas. Walang ngipin, dumudugo pa. Yun. Grabe yung effect sa anak ko is sobra, pero sa akin sobrang mas, parang feeling ko mas doble. Pero wala akong magawa, alam mo yun. Hindi sapat yung kaalaman ko, hindi sapat yung knowledge ko, hindi sapat yung tapang ko. Tapos may mga, alam mo yun, since alam niyo naman na kung saan ako nag-work, alam niyo yun, yung sobrang nakakasama din ng loob na doon ako nag-work. Not only na nag-work ako doon, I'm also part of multicultural family, pero wala akong help na natatanggap. Na alam nila lahat kung anong nangyayari sa akin, nakikita naman nila, pero walang nag-a-approach sa akin na tulungan ako. Yes, meron naman sa gilid na ganito, ganyan. Pero as in walang totaling help from them. Sobrang thankful pa nga po ako kay Ma'am Ana Sumayod sa Changon Migrant Center kasi hindi ako directly humingi ng tulong. Tsaka kay Ma'am Annette, kay Ate Annette, hindi ako directly humingi ng tulong sa kanila. Si Ma'am Ana Sumayod, nakita lang niya po yung post ko sa Facebook and siya na po yung nag-approach sa akin. Natulungan ako. So, yun nga po sa Migrant Center, Changon Migrant Center, tinulungan nila ako. Hiningi nila yung information, tapos sinend po nila sa Gyeongnam Province, provincial, police station agency, ganyan. Tapos, ang bilis po talaga ng kasi tumawag agad sa akin yung in-charge dun sa Gyeongnam Province Police. And then, kinonect niya po agad dito sa Haman. Pero ang dun po dun, kailangan ko pa rin na pumunta sa Haman. Pero I'm afraid kasi sabi nga po, isa daw po dun sa victim may anak ng police. So, yun po, sobrang hirap and grabing affected po yung family namin. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Yung anak hindi niya magawa yung mga usual na ginagawa niya.